Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Hari at magkatarungan, Diyos sa ating
aming tahimik, agasal sumili, nagbibig sa kaliwanag na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sinisimulan natin ngayon ang ating mga simbang gabi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming maawain, pagindapatin mong dinggin ang aming mga panalangin. Pasilayan mo ang nadirilim na naming kalooban sa pagdating ng iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinahayag ni Balaam bilang isang taong may malinaw na paningin at nakikinig sa salita ng Diyos ang kanyang natatanaw na pagdating ng hari mula sa Israel. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos. Nang nakikita sa pangitain, buhat sa makapangyarihan, na nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, o Jacob, ng iyong mga tolda, kay Inam, o Israel, ng iyong tirahan. Wari kapatagang napakalawak,
parang hardin sa baybay ng batis. Wari punong kahoy na babango, itinanim ng Panginoon. Mataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain na makapangyarihan, maaaring mabuwal ako, gayon pa may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon, siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob, lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Tayo pong lahat, poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, poon, ang katotohanan, tagapagligtas ko at inaasahan. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana, poon, ay alalahanin. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Sa mabuting balita, inilalahad sa atin kung paano ang mga saserdote at matatanda ng bayan ay hindi nakakita kay Jesus bilang ang hinihintay na ipinangakong tagapagligtas. Tayo po'y tumayo at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo, samantalang nagtuturo siya. Lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan. Siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?
Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot niyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan na magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, sabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sabagat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot siya kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi niya, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo po lahat. Mga minamahal kong kapatid, pinasisimulan natin ngayon ang ating mga simbang gabi. 9 na araw, ating sasamahan ng mahal na Birhen bago ipanganak ang Mesiyas, ang ating tagapagligtas, si Heso Kristo. Kaya ho sa ating kaugalian, itong 9 na araw ay equivalent doon sa 9 months kung saan dinala ni Maria sa sinapupunan si Jesus. 9 months, tapos ay 9 days. Kaya ho kayong mga nagsisimula ng simbang gabi, tinatandaan ko mga pagmumuka. Kasi baka sinimulan pero hindi matapos. Sinimulan nyo, panindigan nyo. Bakit? Kasi kung ito ay equivalent sa 9 months, di kapag kulang kayo ng araw, kulang sa buwan si Jesus, magiging premature. O kaya ho, sinimulan nyo, panindigan nyo. Para 9 na araw, sa 9 na buwan, sa sinapupunan ni Maria, ang ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ang general overarching theme ng ating set of readings sa unang araw ng mga simbang gabi ay ito. God moves in mysterious and unexpected ways. Iba ang kilos ng Diyos, iba ang galaw ng Diyos. In our first reading from the book of Numbers, we have heard about the prophet Balaam. Tandaan niyo ho, ang ating first reading ay galing sa book of Numbers, hindi sa aklat ng mga propeta tulad ni na Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, at kung sino-sino pa. Mula sa book of Numbers, at ang highlight ay si Prophet Balaam. Sino ba siya? Si Prophet Balaam ay isang Moabite. Hindi siya Israelite. And so he was a foreigner. God used a foreigner para ipahayag ang pinakamatanda na propesiya tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Narinig natin sa ating unang pagbasa sa bandang dulo. Gayunman, malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon, na isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob, lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. God used a foreigner para ipahayag na lilitaw mula sa lahi ng Israel ang tagapagligtas. You know, my dear brothers and sisters, God can be conventional. Pwede namang isang propetang taga-Israel ang gamitin. Total, ang propesiya ay para sa Israel, ang gamiting propeta, Israelita din. But God moves in unexpected ways. Kaya kahit foreigner, kaya niyang gamitin para ipahayag ang mensahe ng Diyos. In our gospel today from St. Matthew, hindi pwedeng may wais pa kay Jesus. May nagtanong, kanino ka kumukuha ng karapatan para gawin ang mga bagay na ito?
Sumagot naman si Jesus, sasagutin ko yan tanong nyo kapag sinagot nyo ako. Kanino kumuha ng karapatan si John the Baptist para magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? Alam ni Jesus na kapag sumagot ang mga nagtanong sa Kanya, ang Kanyang mga kritiko galing sa Diyos, sasagutin naman niya, ba't di kayo naniwala? Kapag naman sumagot yung mga tao galing sa tao, pwedeng sabihin ni Jesus, baka kuyugin kayo ng mga naniniwala na si John the Baptist ay propeta. Para safe, ang sagot ng mga kritiko, hindi namin alam. Sumagot naman si Jesus, hindi ko rin sasagutin yung tanong nyo. But you have to focus your attention to the question. Saan ka kumukuha ng karapatan na gawin ang mga bagay na ito? Ang ating gospel ay nasa Matthew chapter 21. At marami na siyang mga himalang ginawa. And so the Israelites ask, nagtataka sila, they are very curious, saan ka kumukuha ng karapatan? Para ho mas maintindihan nyo pa, Israel is expecting a political Messiah. Kapag sinabi nating political Messiah, ang darating na tagapagligtas, marangya, hari, maraming sundalo, makapangyarihan, may korona, may setro. They are expecting a political Messiah. Tapos may dumating. Para tong expectation versus reality. They were expecting so great a king. May dumating na gumagawa ng mga himala. Pero, anak ng karpintero. Tapos anak ng daliginding na Maria ang pangalan na hindi galing sa sikat na pamilya. Tapos wala siyang mga sundalo, meron siyang mga alagad, yung composition, mga mangingisda, mga hindi naman nag-aral. Malayo sa ine-expect nilang political Messiah. Kaya takang-taka sila. They ask, saan ka kumukuha ng karapatan para gawin ang mga bagay na ito? Nakalimutan pala nila ang principle na pinag-uusapan natin. God moves in mysterious and unexpected ways. He can use a foreigner, He can use a simple family, para ipahayag ang mensahe ng Panginoon. Indeed, God moves in mysterious and unexpected ways. Naaalala ko palagi kapag unang araw ng simbang gabi, meron akong parokyano dati sa Valenzuela, bata. Bagong ordain ako noon, 2018, sabi niya, Father, yung bata very genuine yung kanyang gusto. Father, gusto ko sanang makatikim ng ham, sa Noche Buena. Very genuine yung bata. Gusto niya makatikim sila ng pamilya, hamon. Ang sabi ko naman sa bata, magdasal ka, iho, ng 9 days para sagutin ng Diyos ang pinagdadasal mo. Naku, yung bata, ang tiyaga-tiyaga. Every 6 p.m., nasa dambana yon, nasa shrine, tapos magsisimba. At nakita kong masigasig yung bata, kasi alas 4 ng umaga, nagsisimba pa rin yung bata, at nakikita ko every after mass, pupunta siya sa may Belen area. Belen. Tapos hahawak siya sa mga kabayo, yung mga hayop doon. Sabi niya, ham. Gusto ko ng ham. Masigasig yung bata. Gusto niya ng ham. Pagdating ng December 25, nakasimangot yung bata at kinumpronta ako. Sabi, sinungaling ka. Sabi ko, bakit? Sabi mo, magsimba lang ng 9 days, magkakaroon ako ng ham. Tsinaga ako, aga-aga ko gumising. Magkaroon lang kami ng ham. Sinabi ko na yung kay nanay at kay tatay, may ham kami.
Pero wala namang nangyari. Sabi ko, ano Noche Buena mo? Sabi niya, naku, sopas. Sabi ko, saan galing? Sa kapitbahay. Sabi ko, masarap ba? Mainit. Hindi, masarap yung lasa. Basta mainit. Sabi ko sa kanya ito, you are expecting this blessing, tapos may ibang dumating, pero dahil iba ang iniisip mo, doon sa iba yung ine-expect mo sa dumating, hindi ka tuloy grateful sa biyaya na dumating. That is of the same essence. Ham, sopas, parehong pagkain. Pero dahil nakafocus ang mata niya sa ham, hindi niya napansin, blessing din yung sopas. God moves in unexpected ways. Mga minamahal kong kapatid, marami sa atin ganyang klaseng Katoliko. Dasal tayo ng dasal at ang gusto natin, sundin ng Diyos ang nasa isip mo. Kung ano yung pinagdadasal mo, gusto mo masunod. Kapag sinabi mong ganito, sa gantong time frame, gusto mo masunod. At kapag hindi nasunod, nagtatantrums ka din parang yung bata at sasabihin mo, galit ako sa Diyos sabagat hindi niya sinasagot ang dasal ko. Nagdadamdam ako sa Diyos sabagat hindi niya tinutugon ang dasal ko. My dear brothers and sisters, open your eyes, be sensitive. God is working. Baka dumating na yung biyaya, hindi lang sa formang gusto mo, hindi lang saan yung gusto mo, pero dumating. Pero hindi mo napansin kasi nakatuon ang mata mo sa iba. You are expecting things na kung ano yung nasa isip ko, ibibigay na ganun. Kaya kapag may dumating, unexpected blessings, hindi mo na naipagpasalamat. Madami din tayong ganyang karanasan, hindi ba? May hinihingi tayo sa Diyos, hindi ibinigay, nagtampo ka, hindi ka na nagdasal, hindi ka na nagsimba. Tapos hindi mo namalayan, ibinigay pala ng Diyos sa ibang anyo lang at sa ibang forma. God moves in mysterious and unexpected ways. My dear brothers and sisters, unang araw ng ating mga simbang gabi, tandaan ng aral. Iba ang galaw ng Diyos, iba ang pagkilos ng Diyos. The next time you ask the Lord, I want this, and this, continue to pray to the Lord. Ask kung ano ang gusto mo. Sabihin mo kung anong mga gusto mo. Minsan nga, maglagay ka pa ng time frame. Lord, dapat bago magpalit ang taon, ganyan. But God is all-powerful. God is almighty. Open your eyes. Be sensitive. Baka unti-unti nang sinasagot ang mga dasal mo sa anyo, sa forma na iba dun sa gusto mo, pero of the same essence ang ibinibigay sa'yo. God moves in mysterious and unexpected ways. Yan ang ating pinaniniwalaan. Ito ang ating sinasandalan. Iba ang kilos ng Diyos, iba ang gawin ng Diyos. He can use a foreigner, He can use a simple family for great things to happen. Buksan ng mga mata, buksan ng mga isip, maging sensitibo sa mga pagkilos ng Diyos sa buhay mo. And you will be surprised. Be surprised by the Lord because you will see, thank you, Lord, you have moved in ways I cannot imagine. Maraming ibinigay ang Diyos, hindi ko hiningi, pero pinagkaloob sa akin. Hiningi ko, ibinigay. Hiningi ko, ibinigay sa ibang anyo. Really, indeed, God moves in mysterious and unexpected ways. Amen. Magsitayo tayo. Sa bawat panalangin ating itugon, Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami.
ang mga nanunungkulan sa simbahan. Nawa ay buong tapang nating ipangaral ang Ebanghelyo tungo sa buhay na matapat at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway matapat na maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga magulang, sa pamamagitan ng kanilang ginagampanan ng responsibilidad, ay maituro sa kanilang anak na mamuhay na hindi naghahangad na magkamal ng salapi, kundi magmahal sa bayan at sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawahan ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng mga sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. Ama naming nasa langit, nagagalak kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig para sa amin. Itatag mo ang iyong kapangyarihan sa aming piling at maging kasama kanawa namin sa daan ng buhay. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid
upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. kinasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang nagniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ng kanyang lingkod, Aurora Quezon, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siludo lahat. Narito si Kristo, ang ating manunubos tagapagligtas. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen.
Manalangin tayo. Ikaw lahat. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat. Papurihan natin ang Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,